Kay mayong buntag sa tanan. Naga pasalamat kita no nga murag adunay alibyo ang atoang panahon murag siguro ginahinay na og lift ang kuano ang quarantine protocol. So probably padulong na po ni siya sa normal no. So pasalamatan nato ang Dios niya na kung tagaan pa niya opportunity nga makapangalagad niya pipila ka mga katuigan bang yang ihatag kanato o kung wala na manggay panahon dako natong kapasalamatan nga mobalhin na kita ngadto sa eternidad pag kinabuhi ngadto sa eternidad. Og salamat sa inyong tanan no nga bisan man sa gitawag na tog mga pagsulay sa kalibutan nga naaragid mo nagapadayon ra mo sa inyong pagtuog pagsalig sa Dios. Ang pinaka-importante din nga wala kita mulunga sa atong pagtuo o sa atong pagsalig sa atong buhi nga Dios. Hinumduman nato nga atong ang kinabuhi sa kalibutan temporaryo lamang ug busa ang pinaka-importante nga magbarog gyud kita nga malig-on no. Bisan man sa mga pagsulay kuan gyud kita no barog gyud kita nga maligon hangtod nga maabutan kita sa atong kamatayon nga diin ang Dios nagatanaw kanato nga nagapadayon sa pagpangalagad kaniya no. So salamat sa matag usa kaninyo nasayod ako nga kamo nahimo usab nga usa ka inspirasyon alang kanako sa pagpadayon sa pagtuon o pagtudlo sa pulong sa Dios. Og I just do hope nga sa akong pagtudlo usab nakahatag ako og dugang kadasig alang kaninyong tanan samtang kita nagahulat sa pagbalik sa Ginoo nga diin atong masabtan ang pulong sa Dios alang sa atong pagtubo ug alang sa kahimayaan sa Dios. Now, today, last Sunday, atong gitunan ang the judgment seat of Christ, no? O atong nakita, sayang kay wala ka to insakto pagka-record, no? And then, salamat sa atong mga kaigsunan nga diin by God's grace, no? Naanapod kauban nato kaninyong tanan, no? Salamat sa grasya sa Dios sa iyang kaayo. Usahay ang grasya sa Dios dili usahay ma-appreciate sa mga tao kung dili niya masabtan ang pulong nga grasya no. Para kaninyo unsa man gyud ang grasya be no. Kinsa may maka-explain gamay og unsa gyud ang grasya? Grasya, gasa, hatag, provision. So, tama man ang tanan, no? Now, nganong nagatuog kita nga ang kaluwasan is grasya. Tungod kay gihatag ka na siya sa Dios alang sa tanan. Gitawag ka na siya og God's provision. Binigay ng Panginoon sa ating lahat, no? Ang kaligtasan, no? So ayaw mo katingala nga mo Tagalog tag ginagmay kay natay usa ka bisita nga Tagalog, no? So basig dili siya makaintindi sa Bisaya, no? So ang grasya di ay is God's provision. Hatag sa Dios. Mo bitaw na nga dili gid nato trabahoan ang kaluwasan tungod kay ang kaluwasan is God's grace. Mo bitaw na for by grace are you saved. Sa Episo 2:8-9 kay pinagi sa grasya na luwas kamo. O kana hatag sa Dios, dili pinagi sa inyong kahimuan, kana kuan gyud buhat sa Dios. O nga atong pagabuhaton unsa lang kay gihatag man niya sa tuwa, ato lang pagadawaton, ato lang pagatuuhan. Mo na ang grace, no? Adunay 8 ka doktrina sa grasya. O gusto na niya na ang saving grace, no? Ang saving grace nagahisgot may tungod sa
purely nga ang kaluwasan gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Og the moment nga we believe in the Lord Jesus Christ, mutuo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, makakaplag kita sa kaluwasan. Kay nganuman gitrabaho na niya ang tanan. That's God's grace. Grace is God's probation, God's favor, God's benevolence, no? So, bot sabot nga kung hatag sa Dios na o tabang na sa Dios alang kanato, nagpasabot nga wala kitay trabahoan niya na. So, muna ang grasya. So, kung aduna may mga tao nga nagunahuna sila nga ilang trabahoan ang kaluwasan, wala nila masabti ang grasya. Kaya ang grasya hatag sa Dios. Dili nato kinahanglan trabahoan ang kaluwasan, dili nato kinahanglan bayran ang kaluwasan, dili nato dapat haguan ang kaluwasan, kundi ato lamang pagadawaton ug atong pagatuohan si Kristo Jesus. Busa wala tay nabuhat niya na. Mo nang pagbagbasa ka sa Episodio 8 ug 9, dili ka makapanghambog sa kaluwasan tungod kay kana gasa sa Dios, no? Kana hatag sa Dios. So mo kana, no? Ang grasya, ang kaluwasan is grasya. So atong gitun-an the judgment seat of Christ last Sunday, and by now we will study about the great white throne judgment. So adunay duha ka judgment nga atong gitun-an karon. In the Bible, adunay 8 judgment ang gisgutan sa Bible. O isa na niya na katong the judgment of the cross, no? When Jesus Christ judged ang tanang sala sa katawan sa kalibutan, iyang gihukman dito sa cross, no? But ang atong gitun-an karon ang 2 major judgment. Humanata sa Bema Seat judgment atong milabang Domingo, o karon atong pagatun-an ang great white throne judgment. Nga di nagahisgot mahitungod sa dili mga magtotoo. Kung naghisgot kay tag great white throne judgment, nagpasabot na mga dili magtotoo. So dili na kita. Mo nganong magtuon man ta niya na pastor nga dili man di na kita. So nagtuon ta sa great white throne judgment aron masabtan nato ug unsa ang atong responsibility ngadto sa atong mga higala nga nagkinahanglan kaluwasan. Nga dili lalim nga ang atong mga paryente sa kinabuhi mahato niya sa linaw nga kalayo sa walay katapusan. Kasi after sa great white throne judgment, itambog man sila nga sa linaw nga kalayo. And that is for eternity. Walay katapusan ang pagantos niya. Busa, dapat masabtan na to kana. Busa sa akong pamilya, akong mga anak, balik-balik yun ako na sila, gina-assure na ko sila. Tinuod na magyud nga doon na sila pagtuog, pagsalig kang Kristo Jesus. And then kay Siyam-Siyam, nag-anaman nagkadako si Siyam-Siyam, no? So, kinahanglan magsige na jud impart, no? Excuse. Porta mo to sa great white throne judgment atong tun-an kadyot ang dispensation. Nga diin makita ba, oh? Nga diin mao kini ang linya sa ato ang pagtuon aron mahibaluan nato og unsa kalayo ang Bema Seat judgment ug ang great white throne judgment, no? So muning atong dispensasyon, ang mga laraw sa Dios, kini gitawag nato katuigan sa hintil. Nganong gitawag kini sa katuigan sa hintil? Tungod kay nining panahon na wala pay rasa, wala pay division sa rasa. Ang tanan hintil pa ang tanan. Kasi wala pay Hudiyo nitong panahon na, wala pay Filipino, wala pay Amerikano. During that time gitawag pa og hintil, no? Gentiles pa tanan itong panahon na. So mo ning panahon na gikan kini siya kay Adam ngadto kay Abraham. Gitawag kini siya Gentiles, no? So from Adam to Abraham, and then ikaduha is katuigan sa mga Hudiyo. Nganong gitawag kini siya katuigan sa mga Hudiyo? Tungod kay mo kining panahon nga diin gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo ang opportunity to propagate the word of God to the whole world.
No? Tibok kalibutan yun, unta, ilahang responsibility kini. Busa atong nakita din si Moses, gigamit na si Moses, si Abraham, Isaac, Jacob, gigamit na sila sa pagsulat sa pulong sa Diyos, kanang Pentateuch or Torah, first 5 books of the Old Testament, na sulat na niya na sa mga Hudiyo kana sila. So busa, kini nga time, gitawag kini siya og panahon sa Israel. No? So, ato nakita nining panahon na sila ang nagapropagate sa pulong sa Diyos. Apan ato nakita, naputol, no? Wala mapadayon ang ilahang propagate sa pulong sa Diyos tungod sa ilahang pagkadili magtotoo. Mas daghan ang dili magtotoo sa ilaha kaysa mga magtotoo. In fact, nakaanak ko ba, napag-isalin sa mga dili mo tuo kang Kristo Jesus. Karon nato nakita ang mga Hudiyo, nganong kasagaran sa mga Hudiyo dili mo tuo kang Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Kasi gusto nila og milagro. Gusto nila nga ang pagnaog yun sa katong hari nga makita nila sa panganod. Nga nanaog sa panganod og mao na ang ilang hari. Busa dili sila makatuo nga ang gipanagna ni Isaiah sa Isaiah 7:14 o sa Isaiah 9:6, 7 ug 8 nga matawag yun sa birhen ang usa ka manluluwas ug ang usa ka hari. Di was na makatuo niya na. O kagabi na ako nakaistorya, gi-confront na ko siya kay murag adunay problema siya. So sa sige na mong sharing time, mingon siya sa kuha, good for you because you believe in the Lord Jesus Christ. Ko yes. How about you? I don't believe in the Lord Jesus Christ. Ginan ako siya, you need to believe. You need to believe in the Lord Jesus Christ for your salvation. Siya no. He don't believe in the Lord Jesus Christ. Old Testament yun sila, no? O nakana ko, well, that's your decision. So, natingala siya nga nung gi-confront na ko siya, gisakan na ko siya tungod kay adunay problema. Murag akong nakita, baka na ay depression. So, akong gisaka sa taas, gistoryahan na ko siya. So, kuan yun, yes, nagyon siya problema. Nag-isolate siya, no? Og delikado man ang isolation god kay once nga moadto na sa depression ug unsay moabot siyang utok niya na basi magbuhat siya mga dili maayo. So at least nakaistorya nako, gi-confront nako siya. Then dili siya gusto magpadisturbo kay nadaw siya problema ano siya. So pero gingnan nako siya, gingnan ako kinahanglan kumuanhi tungod kay you are living in my house. Ginan ako siya. And we are worried about you. Dili mi pwede nga dili pakabana sa inyo ha. Nga namo nagpuyo diri sa balay. So nakasabot man pud siya nga nag-anak ko. Pero ang bottom line sa among istorya mao nga dili siya nagatuo kang Kristo Jesus. That's why gi-share na ko na sa inyo ha. Not to degrade sa niya ng tao kundi para mahimong encouragement ninyo naagi mga tao nga dili pa motuo kang Kristo Jesus. Dili lang kay dito lang sa Israel ninyo makita ang mga tao nga gahig ulo. Bisan diri sa atong dapit na pay mga tao nga dili nagatuo kang Kristo Jesus nga lang Ginoo manluluwas. Napay usa ka grupo gani nga ang pangalan nila, gwapo kay ang pangalan nila, pero di mo tuo ni Kristo nga Dios, no? So pag moto ka sa mga Islam countries, the more, they don't believe in the Lord Jesus Christ. Para sila, propita lang si Jesus Christ. Moto ka sa China, the more. Para sila, di sila nagatuo kay Jesus Christ. Believe kay silang ideology. Para sila, ang ilang ideology, murag ipaka Diyos na po nila. So, they don't believe in the Lord Jesus Christ. Adto kag India, the next highest population sa kalibutan. First is China. Nana sila 1.4 billion man yata ang China o 1.6. Next ang India, parang 1.3 ang India billion, no? So, kung maghisgotag padaghanay tao, ang China o ang India mo'y naglumba sa pinakadaghang population, no? They don't believe in the Lord Jesus Christ.
Na may nagtuo siguro katong mga nawalihan pero gamay lang yun. Monhi kag Pilipinas. So yan, murag magtutuo ang tanan, no? Kay when you say about Christ, yes, they know about Christ. But ang tinuod, wala sila personal nga relation may tungod kay Jesus Christ. Kung makita nato bisan man sa ilahang kahimtang, sa ilang mga buhat, sa ilang mga practices, no? So, usay gituuhan na ang Pilipinas ga matupang Christian nation in Southeast Asia. Pero I don't believe nga bisag maka 50% ng unta ang tinuod nga Kristohanon. But kung magkuha ta og survey, lisod kayo, makita ang 50%. Tungod kay wala gyud nila masabti og unsa ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Para sa ilaha, sila pagyapon ang magtrabaho sa kaluwasan. Sumuning katuigan sa mga Hudiyo, kasagaran sila wala gyud nagatuo kang Kristo Jesus nga ilang Dios ug manluluwas, ug busa ginisiplina sila sa Dios. Even when Jesus Christ naa sa kalibutan sulod sa 33 ka tuig, and then after 33 ka tuig, si Jesus Christ mikayab ngadto sa langit. Ug para sa ilaha, wala gyud sila gawas lamang sa 500 ka mga tao ang gitugutan nga makatan-aw kay Jesus Christ. Pero katong mga ubang mga tao wala gyud gitugutan. Tungod kay ang milagro nga gihatag sa Dios sa tao ang katapusan katong iyang kamatayon dito sa cross, no? So wala pagyapon gahi pagyapon. Daghan pagyapon tao nga mga gahi kay gulo. So mo ning pagkatao ni Kristo, morning cross, morning time nga diin si Jesus Christ was hung on the cross. Sa dihang nag-edad na siya og 30 anyos, no? Apil sa iyang ministry. Og dito sa cross, gilansang siya. Ingon nga bayad sa tanan natong mga sala. Iyang gibayran ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan gikan kay Edom o gikan hangtod sa katapusang bata nga matao dinhi sa millennium. Mao kana ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Gitawag kana og katuigan ni Kristo o pagkamatay ni Kristo. And then after that, pag-abot sa Espiritu, katong isaad ni Jesus Christ nga kinahanglan nga mobiya gayud ako kay parang ang balang Espiritu mukanaog nga kaninyo. Sumuning panahon sa gitawag nato simbahan. Katuigan sa simbahan. So nagasugod ang katuigan sa simbahan sa 30 AD. 30 AD hantod karon sa atong panahon, no? So pila na ka tuig? 30 AD nya nanata karon sa 2021. So almost 2,000 years na. 9 years from now, 2,000 years na gikan sa gitawag na to pagkamatay ni Jesus Christ, no? So katuigan sa simbahan. So ang katuigan sa simbahan nagsugod sa 30 AD. So dito gyud sa kanang gitawag kasi pagkamatay ni Jesus Christ may gilubong man siya, may kayab siya sa langit. Pagkayab niya sa langit, 40 days gikan niya na ang balang espiritu mikunsad. Munang ang balang espiritu mipuyo na sa matag usa ka magtotoo. Kung ikaw mituo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, ang balang espiritu na nasa sulod nimo. O gani dili lang ang balang espiritu ang nasa sulod nimo. Kasi pati nga man gud ang balang espiritu, ang balang espiritu mo ay unang misulod sa tuwa aron nga mahimong puy-anan ni Kristo Jesus. Kay dili pwede nga makapuyo si Kristo Jesus sa atong kinabuhi nga wala ang balang espiritu. So God is holy, Jesus Christ is holy. Busa kinahanglan mupuyo siya sa dapit nga diin ang balang espiritu naa didto. So ang balang espiritu di ay mao ang gitawag nato residence, no, ni Jesus Christ atong kinabuhi. Mo na nga ang balang espiritu, ang God the Father o God the Son nga mo si Jesus Christ nasa sulod sa atong kinabuhi. Siguro naghunahuna ba mo niya na, no? Nagaisip ba mo nga ang three person of the Trinity nasa sulod sa inyong kinabuhi?
Importante nga masabtan nato na. Mao na ang naglikay nato sa pagpakasala. Mao na ang kasi kung hibalo ka nga si Kristo, ang balang Espiritu, ang God the Father nasa imong kinabuhi, bisag asa ka mo adto mahadlo ka magpakasala. Tungod kay nahibalo ka nga gihimo nga residence ang imong kinabuhi sa three person of the Trinity. So, dapat masabtan nimo na, no? In fact, pag mag-adto ka sa 1 Corinthians 3:16, ang gisgutan din ha, sa 1 Corinthians 3:16, naghisgot din ha, may tungod sa pagpuyo sa balaang Espiritu, o dili na kamo ang tangiya sa inyong kaugalingon. Kinsa nang tangiya sa inyong kinabuhi, mo na ang Diyos. O busa, matupan niya, ayaw ninyo guba ang templo sa Diyos. Pero ang pagsulti niya, ayaw guba ang templo sa Diyos, ang iyang gisgutan din ha, ayaw ka mo pagpakasala. Ayaw ka mo pagbuhat o mga butang, nga diin ang templo sa Diyos sa sulod sa inyong kinabuhi, madaot. Mag-grieve ang balaang Espiritu, no? Magsubo ang balaang Espiritu sa diyang makabuhat kita og sala, ug tungod niya na dili na kita maka-perform sa mga espirituhan ng mga butang. So dinhi nahitabo kana siya sa katuigan sa simbahan. Wala ang pag-abot sa Espiritu, wala mahitabo kini siya sa Old Testament time. Very unique dispensation ang churches. Busa sa atong panahon kung nasabtan nato ang pulong sa Dios, magmadaugon kita sa atong Kristiyanong pagkinabuhi tungod kay natay power. Naibala ang Espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Pero kung dili pa kay nimo masabtan kini siya, mukay ka powerless pa manggihapon ko. Wa pa manggihapon ko kusog. Dili pa manggihapon ko makabuntog sa akong mga kaaway. Ang akong naghuna-huna pa manggihapon ko sa muron mga material nga mga butang. Yes, wala pa kay kadaugan, not until ang doktrina musulod yun sa imuhang right lobe of the mentality. Kasi ang doktrina gyud mo ay nagapausab sa kinabuhi sa katao. Ang doktrina gyud. Ang pulong sa Dios gyud nga imong nasabtan o gituuhan mo ay makausab sa imong kinabuhi. Wala na ilaing wa gyud laing alternative niana. Di gyud ka makaingon nga napakailaing alternative niana, no. Mo bitaw na ang pulong sa Dios sa dihang ginatudlo na diri sa atong simbahan, gikinahanglan gyud mo maminaw gyud, no? Focus mo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nganuman, once nga naay gamay nga porsyon sa pulong sa Dios, nga dili ninyo maklaro pagdungog tungod kay naamoy kuti-kuti, naamoy gitrabaho din ha, dili ninyo ma-absorb, dili ninyo masabtan ang pulong sa Dios. Paggawas ninyo sa simbahan, dili ninyo matagamtaman ang gitawag tinuod nga katagbawan sa pulong sa Dios. Mao kana nga sa panimbahon, ang priority gyud ang pulong sa Dios. In fact, 1 hour ang atong gigahin sa pulong sa Dios. 1 hour gid na, no? Dapat dili gid na siya mukulang, no? Musubra pa gani usahay, no? Nganuman, ang pulong sa Dios mo ang pinaka-importante sa atong kalag. Dili jud ka mausab, not until ang pulong sa Dios mosulod sa imong right lobe of the mentality. Ug dili ka magmadaugon sa imong pagkinabuhi sa gawas nga Kristohanon, not until nga mag-grow ikaw nga to sa gitawag na to personal love for God. Kaya unsa man nimo pakigaway sa kalibutan kung wala ka nahigugma sa Dios. Nga ang dapat man gyud ang Dios mo'y una nimong gihigugma sa imong kinabuhi. O kung gihigugma nimo ang Dios sa imong kinabuhi, na niabot ka sa punto o sa level nga gitawag natog spiritual self-esteem. Buti pasabot na nakay kusog, na nay strength ang imong kinabuhi. Na nay kusog sa pagpakigaway nga to sa gawas. Tungod kay nakay personal love for God, o ang imong personal love for God, mo'y nagahatag ka nimo og kusog nga mulikay ka ngadto sa pagpakasala o pagbuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Mao gid na, no? Dinhagin magsugod. And then once nga moabot na ka sa gitawag spiritual self-esteem, dili na kay problema na kay kanang spiritual autonomy o kanang spiritual maturity magiging tuloy-tuloy na siya. Wala na siya
Kasi nakalabang na ka sa spiritual self-esteem eh. Once nga makalabang ka sa spiritual self-esteem, ang imuha niya na, murag exercise na lang. Pag na mga sufferings, na mga, siguro ang matag usa ka nato na mga sufferings, no? Nagi mga problema, how do you deal with your problem, no? Imo bang imo bang sa tawag giantusan ng imong problema, or did you trust it to the Lord? Imo bang gisalig na nga to sa Ginoo? Sometimes we go to prayer immediately, no? And sometimes prayer is trusting. But let me tell you frankly, ang pag-ampo maayo man na siya. Pero ang gitawag na tog pagsalig mas labaw kaysa pag-ampo. Usay mingon mo, yes, ang pag-ampo po, pagsalig man na siya, no? Nagasalig man ka, kaya nag-ampo ka, no? But adunay times sa atong kinabuhi nga we don't need to pray. What we will do is just to apply the word of God in our life. How? Unsa man nato pag-apply ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi? Just faith praise. Automatic. You don't need to pray for that, no? When you trust God, na ipagsulay, God, saligan gyud nako imong pulong. That's faith praise. Prayer, nagaampo pa ka sa Dios. God, tabangi ko, sometimes mura gusto na to nga ang Dios magbuhat og milagro sa atong kinabuhi. Nga kung natay kalintura, God, mawala ning kalintura nako. Murag inguna na ang atong gusto, no? Murag gusto na to nga pag-pray na to, God, ayuha ko. Ana, no? But the most powerful tool nga gihatag sa Dios nga kanato is the problem-solving device. The faith trace drill. Ang pagsalig. Lahi ang pagsalig. Si Apostol Pablo bitaw sa 2 Corinthians chapter 12, nag-pray siya 3 times. Sa 1 Corinthians 12 verse 8, he prayed 3 times. Ampo gid siya, tulo ka adlaw, tulo ka panahon. Si DC, Abraham man ni DC, paki-abri daw des, pagibasa daw des. 8. Ano, 2 Corinthians this. 2 Corinthians 12 verse 8. Okay. Mo kining prayer ni Apostol Pablo, no? Nga nagampo siya 3 times gyud. Now, dili na to mabasol si Apostol Pablo, do atong gitanaw si Apostol Pablo nga siya gyud ang pinakamurag para sa tuwa pinaka taas na gyud nga modelo sa Christianity kung maghisgot sa pagtuo. Pero nini nga time atong nakita si Apostol Pablo nai-area nga wa niya masabti. Nai-area nga wala niya masabti ug kung saan angay niyang pagabuhaton. Ug para sa iya katong thorn in the flesh nga naa sa iya gusto niyang matanggal. Pero unsay tubag sa Ginoo sa iya sa verse 9, So itong nakita din ang gahom ni Kristo, gisgutan din nasa pulong sa Diyos. The power of Christ is in the Word of God. Busa, sa diha nga si Apostol Pablo, nakaana siya, kinahanglan gid kung na ibalatian, no? Kinahanglan dili tanggalon ni sa kuha.
Kay sa dihang aduna ko'y balatian, nahimo hinon akong ligon. Nahimo siyang strong. Na wato makita din what do he need? Nganong ang iyang prayer, walay pulos niya itong panahon na. What he need is faith rest. He need to trust God. Bisa unsay nahitabo siya ang kinabuhi. Ug busa later niya na learn siya to accept. Acceptance, no? Gidawat niya ang iyang balatian, gidawat niya kay matupan niya, ipasigarbo gani hinuon ako nga naa ako sa balatian. Murag makaanak kasi mo ko galingon. Unique po, no? Kay kung imong tanawon, nag-pray siya previously 3 times. Pero after that nga naitubag ang Ginoo, he was automatically changed from prayer to acceptance. Murag, kung atong tanawon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sama lang giingnan siya sa Dios nga, Pablo, nanakoy solusyon diha. Nanakoy problem-solving device diha. Kaya ang Diyos na magiging solusyon. Kung basahon nimo ang kadali, 1 Corinthians 10:13. Ang 1 Corinthians 10:13, atong makita din nga una ang pagsulay miabot, ang Diyos nagprepare na daan o pamaagi, nga diin makaluwas kita, no? So there is a 1 Corinthians 10 verse 13 nagaingon, no temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape, also so that you will be able to endure it. Very unique, no? Unique kayo ang Diyos, no? Kung imong tanawon, hatagan taog pagsulay sa katuyuan nga kita magatubo. That's why sa diyang moabot na ta sa gitawag spiritual adulthood, moabot na ta sa gitawag na tog spiritual self-esteem, expected na natong adunay pagsulay na nga moabot sa atong kinabuhi. O mag-enjoy ka sa mga unahan sa imong kinabuhi kay nganuman na kay tool, na kay galamiton, na kay asset nga makana ka naipagsulay karon unsaon ako mga magmadaugon ko nini ha. Kini ang akong pagabuhaton. Salamat sa grasya sa Dios. So sa mga pagsulay sa imong mga kinabuhi, ang Dios nagprepare siya og doktrina nga diin makaiskapo kaniya na. Ug sa diha makaiskapo kaniya na, adunay equivalent nga ganti na. Nanay siya equivalent nga ganti. Busa dili nimo dapat kahadlukan ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Ug bisan man si Apostol Pablo, gisumpayan niya kini dinhi sa bersikulo 2 Corinthians man to, no? Gisumpayan ni Apostol Pablo dinhi sa verse 10, matud pa niya, therefore I am well content with weaknesses. Nakita niyo nganong kalit lang kay nausab ang life ni Apostol Pablo. From praying, he appealed 3 times to God. Naghangyo gid siya sa Dios. Kinsa ba gid dili maghangyo sa Dios anang magkasakit, no? Mohangyo kita, no? Pero sometimes gikinahanglan atong pagkatanawon ug unsay angay natong pagabuhaton. Kay wala man nini nga time, wala gyud mamao ang gibuhat ni Apostol Pablo. Ang iyang prayer walay pulos. Walay kahimuan nganuman. Naay purpose ang Ginoo, naay design ang Ginoo niadtong nga weaknesses nga balatian nga naangkon ni Apostol Pablo. Busa diri sa verse 10 mingon si Apostol Pablo, therefore I am well content with weaknesses. Contented siya. Kontento na siya. Pasabot na kadawat na siya. With insults, with distresses, and with persecutions, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Makita nimo no kung unsa ang nahitabo diri sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Now, very unique kini siya tungod kay nahitabo kini siya dinhi lang sa gitawag natog panahon sa iglesia. But before wala pang balang espiritu sa kinabuhi nila sa Old Testament time. Pero sa atong panahon,
anaa na din ang gitawag na to power, which is the power of the Holy Spirit inside us. Now, pagkahuman sa katuigan sa simbahan, ngayon mo, dugay pa siguro mo balik si Jesus Christ, no? Kaya murag na may vaccine. Ang una-una sa mga tao to, kung di na ganin ni mulungan ning quarantine na to, hapit na gin mo balik ang Ginoo. Karon murag na luag-luag na po itong una-una, no? Kaya murag siguro ang quarantine restriction, murag dili na kayo hugot. Makapanginabuhi na puntag maayo, no? Suroy-suroy na po tao kung sa itong mga trabaho, mga negosyo din ha, no? So, kumpiyansa ta. Ayaw kumpiyansa ha, kay basin bayag pagkahuman ini kalitan tag pakalitan tang naano des Jesus Christ sa taas, no? Ayaw yung kumpiyansa. Munang ang pulong sa Diyos nagaingon yun, redeeming the time because the days are evil. So, muning katuigan sa simbahan, ano ta karon sa 2021. We do not know kano sa mahuman ang katuigan sa simbahan. Kung ang katuigan sa simbahan hatagan mang og 2,000 years, 9 years from now, humana ang katuigan sa simbahan. Pero wala kong panagna niya na no, nga 2,000 years. Galing lang adunay mga panghitabo nga nagapanghitabo kasagaran, no? Usually gyud adunay mga panghitabo every 2,000 years, no? Nga nagakahitabo sa kalibutan. So, pagkahuman sa katuigan sa simbahan, mao na kining pagsakgaw. Rapture, no? Pagsakgaw, that means ang tanang mga magtutuo kang Kristo Jesus, kuhaon na ni Kristo Jesus. Mao ning panahon nga si Jesus Christ manaog siya sa panganod. O ikaw nga nagatuo kang Kristo Jesus, musugat niya nga to sa panganod, og dadon kita niya nga to sa ikatulo nga langit. Now, mo kining panahon nga magsugod sab ang Bema Seat Judgment or the Judgment Seat of Christ. Dinha ang atong subject atong milabay nga Domingo, no? So mo kini siya, no, ang paghukom sa magtotoo. Nganong adunay paghukom dinha? Nganong isakat ta sa taas? Nganong adunay rapture? Tungod kay adunay paghinatagay og ganti dito sa taas sa third heaven, no? O pagkahuman na 7 years, no? 7 ka tuig ka na ang hinatagay o ganti nga to sa taas, ang yuta po niya na 7 years tribulation. 7 years tribulation. Grabing kasakitan sa yuta na, no? Kagabi gipakita ko ni Gister atong nagapanghitabo sa Syria, sa Iran o sa US. Ako nakita bago pa ganing tungtong si Joe Biden, no? Joe Biden ba na o Biden? Joe Biden, no? Murag ana ang pagka-pronounce siguro nila, no? Pero wala, murag nanay attempt nga makigubat na po ang Iran o Amerika, no? Bisan kinsa gyud ay presidente. Ang human nature sa tao, kuan gyud, makigaway gyud sa kalibutan. So, murag naman to'y, ang nahitabo ato, murag Syria may siguro sinugdanan ano, nga murag nagbikil na po ang Iran o Amerika. So, murag naman to'y istorya nga ang facilities sa Iran mo'y unahag bira daw, no? So, mga nuclear weapons. Pet ning dakuha na po ning gubat kay may nantong sa una kay wa man mobalos ang Amerika sa dihang gipaluparan sa Iran og nuclear ang ilang kampo, no? So wala matuloy ang nuclear war. Pero panalitag magpaluparay na sila mga nuclear weapons din ha karon. Ang sao man nato na pagpanagang, no? Kita ini igo lang kita nga magtanaw-tanaw, murag himuon na lang nato sila nga murag Pasko bitaw nga mag-enjoy ta. Na po ning lupa dito ana. Mura ni atong mabuhat, no? Kay wala man tay kapalupad pud nga ato Sila ra may naa ni ana. So, mag-enjoy lang tag tanaw-tanaw sa kawanangan nga nana po'y milupad. Usay sa TV ta magtanaw, no? Now, kana tungod na sa
human nature sa tao. Bisag kinsa ang leader, naagid siya gitawag old sin nature. O ang nasa ilang kinabuhi nga di gyud sila pwedeng magpalupig. Ang arrogance gyud ang mubarog sa kinabuhi sa tao. Di kita magpapildi. Strong nga nation ta. Kinahanglan dili ta yatakan. So magpaluparay gina sila nuclear weapons, no? Mao man ay purpose kanang giandam na nila nuclear weapons kay garbo man na, no? Nga proteksyonan ang nasod. So ato nakita ug unsa ang mahitabo na nasunahan, no? Basi pag dako pang krisis ang magapanghitabo niya na kaysa gitawag na to COVID-19, no? Kaya ang COVID-19 murag masulbad rag likay-likay, no? Mo distansya lang kag siguro nimo imbis 1 meter 2 meters nimo murag safety naman gyud siguro. Nya nakay mask, nakay face shield. Pero kanang panahon na di gina matabang og face shield ug mask ug distance, no? Pag mutug pa na diri sa ato ang dapit, ang regions niya na siguro ang usa ka city siguro hurot. Pahak dito ang usa ka city na nagmutug pa ng usa ka nuclear weapons. Busa aduna pay gitawag na tog another nga mga gitawag calamities nga magapanghitabo sa yuta. Og man-made, no? Kaysa 7 years tribulation ang kasagaran nila man-made, no? Man-made calamities na itugot sa Dios. So, atong nakita din ha, samtang adunay paghukom sa taas, 7 ka tuig nga bema seat judgment, ang yuta aduna poy gitawag na tog 7 ka tuig nga kasakitan. And then pagkahuman sa 7 ka tuig nga kasakitan, Jesus munaog na siya sa yuta. Mo na ning gitawag katuigan sa gingharian. Tuig, age of the kingdom. Morning paghari na ni Jesus Christ, no? Dinhi na magsugod ang paghari yun ni Jesus Christ. O busa, katong mga magtotoo nga nakaapil sa 7 years tribulation, sa 7 years nga judgment seat of Christ, gipanghatagan na daan tog position dito kay sa Bema Seat judgment, na dito ang evaluation, na dito ang recognition, decoration, o ang giving og position. O sa diyan, hatagan ng tag-posisyon, pagtunog ni Jesus Christ sa yuta, ubanta niya ni ana. O maghari siya nining kalibutan na, o busa, kita usab iyang pagpaharion sa uban pang mga dapit. Ang pulong millennium, kisa may nakasabot sa pulong millennium? Ngano gitawag sa millennium? Means 1,000 years. 1,000 gina siya. Years. Adunay mga pangutana ang uban nga nganong 1,000 years maghari man lang si Jesus Christ. Actually, maghari si Jesus Christ walay katapusan. Pero adunay 1,000 years nga maghari siya nga naay human being. Human being, napay mga tao. Kasi gipanagna na daan dinhi pa sa panahon nila ni Daniel. Busa dili pwede nga dili na matuman. So maghari gyud si Jesus Christ nga adunay physical body. O pagkahuman niya ng 1,000 years, yes, niya na eternal state na siya. Niya ng panahon na kitang tanan mga himo na puta mga anghel. Angel na ta. So dako kay nga sugilano na kana sa unahan, no? So dire pagkahuman ning katuigan sa gingharian, mo ni atong subject karon. Mo ni gitawag na tog paghukom sa di magtotoo. Now, kompyuta daw ninyo gikan sa paghukom sa mga magtotoo o paghukom sa di magtotoo. Pila ka tuig ang gap nila? Ha? Kasi ang paghukom sa mga magtotoo magsugod sa rapture. Yan dagan siya og 7 ka tuig. Pagkahuman gyud sa 7 ka tuig nga Bema Seat judgment, si Jesus Christ munaog sa yuta. Maghari siya og 1,000 years. Pagkahuman sa 1,000 years, Great White Throne Judgment pod. So pila ka tuig? 1,007 kung imong i-base sa pagsugod sa rapture.
Pero kung ibis nimo sa pagkahuman sa Bema Seat Judgment, mahuman ang 7 years, adunay 1,000 years. 1,000 years nga gap, pagkahuman gyud sa Bema Seat Judgment, 1,000 years na magsugod po ang Great White Throne Judgment. So, kung imong tanawon, dako kayo kalainan ang Bema Seat Judgment o ang Great White Throne Judgment. Dili kita focus karon sa Great White Throne Judgment. Kining gitawag na to puting trono, no? Para nga ang mga katawhan din itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Abrihin ninyo ang inyong mga Biblia sa Pinadayag kapitulo 20. Kadali 15, no? Pinadayag kapitulo 20. Now, hinumduman na to, nga nining panahon na si Satanas humana ang iyang penalty dito sa gitawag bottomless pit, no? Gibilanggo man siya og 1,000 ka tuig, no? Sa pagsugod gud sa millennium, gibilanggo si Satanas. Now, ito nakita din matupad din sa verse 11, Ogunya nakita ni John the Beloved, kasi si John the Beloved kasi ang nagsulat nini, no? Unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi. Samtang naghangad siya sa taas o gipasulat siya niini, nakita niya ang trono sa itaas. Nga mato pa niya usa ka maputi. O ang nagalingkod niini, nakita niya pati ang nagalingkod niini. Now, hinumduman na to nga nagalingkod nini si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ man ang naglingkod dito sa Bema Seat Judgment, nining panahon na sa Great White Throne Judgment, si Jesus Christ gyapon. Si Jesus Christ gyud ang atong maghuhukom, no? So mo kini nakita ni John the Beloved o gisulat niya kini gikan kang kinsang atubangan ang yuta o ang kalangitan na nagpangalagiw ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Now, atong nakita din nganong nagasulti si John the Beloved nini, nganong gisulat kini ni John the Beloved nga sa tubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagiw ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Nining panahon na naghisgot si John the Beloved mahitungod sa pagkawala sa langit ug sa yuta. Tungod kay kining yuta nga atong gipuy-an karon napuno kini sa kasalanan. Ug bisan man ang langit, even the throne room of God, tungod kay dito ang gubat nila ni Lucifer, mga anghel sa kalangitan, naagi hapon ang sala. Busa ang buhaton sa Dios, iyang pagatunawon ang yuta, pagawalaon niya ang langit ug magbuhat siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nga din pure gyud, wala na sala dito. No? So, busa nakasulat din nga nangalagiw, no? Nangalagiw ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Gisulti po ni Pedro sa 2 Peter, no? Nga pagatunawon gayud ang mga langit ug yuta. Dili sa verse 12, ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay. So, matud pa ni diri sa gisulat ni John the Beloved, nakita daw niya ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay. Now, hinumduman na to nga human na ni siya sa millennium. Human na ang 1,000 years nini. Busa, nganong na siya nakita ng mga patay. Tungod kay ang tanang mga patay, mabuhi po na sila. O sa ilang pagkabuhi niya na, motubang sila ngadto sa trono ni Kristo Jesus. Now, nganong gisgutan man diri, mga patay, mga dagko ug mga gagmay, no? Ang gisgutan diri, ang mga dagko naghisgot mahitungod sa mga tao nga mga sikat kay sa kalibutan. Siguro sila ang pinakadato nga tao sa kalibutan, sila ang pinakailado nga tao sa kalibutan. So, mga dagko, gisgutan mga dagko, mga sikat nga mga tao.
mga dagkong tao sa kalibutan. Siguro sila ang mga presidente sa mga nasod. So dito, motubang sila, no? Mga patay nga mabuhi, no? Og mga gagmay, naboy gisgutan, mga gagmay. Kinsa man yung mga gagmay? Siguro katong mga mag-uumaning, ato sa kabukiran, nga wagyoy nakailang nga taga-syudad nila, o siguro katong mga tuwa sa tunga sa dagat, mga mangingisda ni sila, no? Nga nagsigpang dakop og mga isda, nga ang nakaila ra gyud nila, ang katong mupalit ra gyud silang isda nga nakuha. Ilang pamilya. So, mga well-known nga mga tao o mga tao nga wala mailhi sa kalibutan, no? Moatubang ni sila kang Kristo Jesus, no? So lagi ko dili nakita ko ang mga patay, mga dili magtotoo ning dito gikan sa Hades, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono. So, dito atubang sila sa trono ni Jesus Christ. O samtang magatubang sila sa trono ni Jesus Christ, og dihay mga basahon nga gipamuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. So, ditong panahon na, adunay duha ka libro nga pag-abrihan. Now, nganong duha ka libro? Importante nga masabtan nato. Adunay duha ka books dito nga pag-abrihan. Ang first is books, o nga ikaduha, book. No? So, mato pa din sa verse 12, sa dihang mamangon na itong mga patay, mga dagko, mga gagmay, nga na nagtindog sa tubangan sa trono. That means na nagtindog sila sa tubangan ni Kristo Jesus. Og dihay mga basahon nga gipamuklad. So giabrihan ang basahon. Usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay panaghukman pinasikad sa nahisulat diya sa mga basahon. So ato nakita din no? Sulat kita duha ka basahon. Mao ba ni? Nawato nakita din duha ka libro ang pag-aabrihan. No. Ang kini ang libro sa mga buhat ni. Gitawag og books, pero ang iyang isgutan diri deeds. Sa ganay kuan. Ang kini book na siya gisgutan diri, no? Kini book of works ni siya or deeds, kini book of life. Now, adunay timbangan din no? Buhatan nato timbangan para mahibaluan nato muna, no? Iwi gamay. Sige lang. Himuwa lang ninyo nga level. Kaya niya, ako ginang ipa-slanting pagayo, no? Nawato nakita din adunay duha ka libro nga pag-aabrihan, ang books of works and then book of life. Now, nining panahon na, ang unang pag-aabrihan din mao ang book of works, ang libro sa mga buhat. Din ang matag-usa ka pangalan dito, halimbawa, ang libro ni Juan de la Cruz, pag-abrihan. Pag-abri sa libro ni Juan de la Cruz, nagpasabot, naghisgot kini siya sa usa ka tawo, no? Nga dili magtotoo. Pag-abri sa iyang libro dito, makita dito ang iyang mga buhat. Well, maayo kay siya binuhatan. Ibutang na to, nag-donate siya og simbahan, nagtabang siya sa mga kabus, siguro nagpasimento siya sa kalsada, road construction, siguro nagpakaon siya, nagpakaon siya sa mga children, o nagasimba siya, no? Nagasimba siya everyday, o unsa ba na,
tanan niya mga buhat nakalista dire, no? Hantod dire. Kita tanan niya mga agi, no? Gitawag kini siya og Book of Works. Naka-record tanan dito sa iyahang libro. And then, tanawon dito sa Book of Life. Pag tanaw sa Book of Life, Juan de la Cruz, wala. Nganong wala man dito sa Book of Life, nga gwapo man kasi mga agi. Nasim mayong naga-donate siya sa simbahan, nagatabang siya, nagapakaon siya sa mga nagkinahanglang pagkaon, o mayo siya gawi. Siguro sa ilang community, siya ang pinakabutan nga tao sa ilang community. So, karon mao na ni ang iyang book. Pag-abot sa Book of Life, wala siya dito. And then, moingon si Jesus Christ, okay, sige, si Jesus Christ ni. And then, ibutang ang tanan nimo nga, parang murag klaro kay sa inyo, ano, akong ipatas gid, no? Kay basig mo ingon mo nga bugat ang trabaho sa tao. Kana siguro, no? Karon, pag-abot dito sa hukmanan, isa, okay, atong ibutang ang tanan nimong works sa yuta. Tanang good works nimo atong ibutang dire. Dito ibutang dito. So, tuwa na ang tanan niyang good works dito. Ang timbangan, unsay mahitabo sa timbangan? Ana ang labas. So, buot sabot nga, okay, bisan pag unsaon ka, bisag unsa pa kadaghang maayong nabuhat niya dito, ang Book of Works ni Jesus Christ ang gitawag og absolute righteousness, dili gid siya makapasar. Ang iya is relative righteousness. Now, manghinaot ko nga masabtan ninyo nig unsay kalainan sa absolute righteousness o relative righteousness. Now, paminaw nyo pag-ayo, kay importante ni siya. Dinhiyo niya sa Great White Throne Judgment, ikumpara ang buhat ni Jesus Christ sa buhat sa tao. Kadagan mga tao mo ingon dinhi nga, kanang maayo man kay ko nga tao sa yuta. Butan man kay ko. Masimbahon man ko. Sayo pa kay sa buntag, tuwan ako sa simbahan. Nagatabang man ko sa mga kabos. Wala man ko nangaway, wala man ko nagpatay, wala man ko nang libak. Hindi pareha na akong silingan, nga libakira. Wala man ko gibuhat ng mga dautan. So, nasa righteousness, pero gitawag relative. Murag, kung mo yung kag-relative, silingan mo na siya, no? Relative murag, parinti mo na siya, no? So, atong tunahon, parinti, murag dol-dol ra, no? Pero wala siya nakaabot sa standard sa Diyos. Ang absolute righteousness is 100% absolute righteousness. Ang relative righteousness, dili gid siya makaabot sa gitawag 100% righteousness. Busa, pag-abot dito sa Great White Throne Judgment, ang Diyos mingon, okay, wala ka sa Book of Life. Asa ka panulong? Okay, tambog ka ito sa linaw ang kalayo. Simple lang kayang Great White Throne Judgment, no? Simple lang kayang Great White Throne Judgment. Wala gihisgutan ang mga sala dito. Dili gyapon sama gyapon sa Bema Seat Judgment, dili gyapon paghisgutan ang gitawag na tog sala. Kung dili man paghisgutan sa Bema Seat Judgment ang sala, sa Great White Throne Judgment dili gyapon hisgutan ang sala. Sa Bema Seat Judgment, ang basihan ang divine good o human good. Divine good may reward, human good walay reward. Pag-abot sa Great White Throne Judgment, ang
Ang absolute righteousness, ang good ni Jesus Christ, kung wala ka mutuo ni Kristo Jesus, dili di ka makabaton sa kaluwasan. Tungod kay wala ka nakabaton og 100% absolute righteousness. Yes, ano na kay relative righteousness, righteousness nga diin imong nabuhat in the energy of the flesh. So busa, pag-abot dito, ang imong buhat, ikumpara sa buhat ni Jesus Christ, kisa may mas matarong sa inyong una-una. B, kung ikumpara niya o timbangon niya ang buhat ni Kristo Jesus sa buhat sa tao, sa inyong una-una, kisa may mas matarong? Jesus Christ, God. Busa dito, dili sila makapangulipas. Kay pagtimbang pa nini, si Jesus Christ ang pagkamatarong ni Kristo Jesus mas bugat kaysa pagkamatarong sa tao. Busa, silang tanan ato sa linaw kalayo. Ato na po sunod. Kinsa naman po sunod ngayon yung isulot kay pangalan din ha? Pedro. Dili tong disciple ha? Pedro lang. Kay Juan man itong ngayon na. Juan de la Cruz. Pedro na po. Iunanig hapon ang proseso. Abrihan ang book of works. Pag abri sa book of works, ang tanan niyang book of works, isulod diri. Pag sulod diri, timbangon sa buhat ni Kristo Jesus, na sigurado kita nga ang buhat ni Kristo Jesus mas bugat kaysa buhat sa tao. Busa, dito na pod. Linaw nga kalayo na pod. Sa inyong una-una, pila ka katuig ang gitawag na to Great White Throne Judgment. Kung 7 years ang Bema Seat Judgment, unsa ka ang Great White Throne Judgment? Taas-taas po siguro ang Great White Throne Judgment, no? Tungod kay ang matag usa kanila moatubang man kang Kristo Jesus. Do smart kay na, kay dali man lang kay na pag-abri sa Book of Works na ang iyang agi, abrihan ang Book of Life, wala siya dito. Ato sa linawang kalayo. Next, Book of Works, Book of Life, wala dito. Ato na po sa linawang kalayo. Kana silang tanan, nagbalik-balik lang na, ngayon na ang proseso. Busa, kung ikaw, paminaw ha, kay importante kayo ni siya. Kung ikaw nagatuo man ka nga imong buhat, mo'y makaluwas nimo, madisgrasya ka yun. Kay ngunani ang mahitabo sa imo ha, relative righteousness. Ang gikinahanglan na to mo ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. O nakabaton lang ta pagkamatarong ni Kristo Jesus sa takna ang kita mituon niya. Busa si Apostol Pablo mingon, adunay kalainan din hino, magbuhat tag isa ka timbangan. Okay, usa ka timbangan ni siya. Kini siya, mao si Jesus Christ, o ikaw ni. And then, sa dihang mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, si Kristo Jesus na sa imong kinabuhi. Tanawa ha? Makana ka ba? Amazing kayo. O ngano nga luwas ka? Ngano nga luwas ka? Tungod kay ikaw mituo kang Kristo Jesus, si Kristo na sa sulod sa imong kinabuhi. O kay naaman si Kristo sa sulod sa imong kinabuhi, kung si Jesus Christ na siya gitawag absolute righteousness, ikaw po adunay absolute righteousness. Ug busa, dili jud ka dapat ma-appeal diri sa Great White Throne Judgment. Nganuman, magtotoo ka. Angayan ka nga maluwas. Wala kay kalabutan diri sa Great White Throne Judgment tungod kay nakapasar ka sa standard sa Dios, ang 100% nga pagkamatarong ni Kristo Jesus naa sa imuha, no? Subusa inguna na ang kahimtang, no? Ang kinabuhi sa katawo kinahanglan mo level sa pagkamatarong ni Kristo Jesus o makabaton lamang kita og pagkamatarong diha kang Kristo Jesus sa dihang kita mutuo kaniya. Mabayan niya mong subject karong Sabado sa radyo. Galing lang, di lang may kasulat-sulat dito, no? Dili kayo ma-emphasize pag maayo ba, no? Pero siguro, basig dalo na lang siguro na muna, no? So, diri magabasa tagkadyot diri sa Philippines 3:9. Okay?
Ug makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikat sa kasuguan, kundili niya nang pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasugad sa pagtuo. Sumuning gingon ni Apostol Pablo, ang usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus, nana siya absolute righteousness. Nakita ninyo? Pasing na di kaya kita din ha. Tanawan ninyo, kaya importante kaya na siya. Samantalang diri sa ibabaw, wala siya pagkamatarong nga iyan ni Kristo Jesus. Kaya waman siya magtuo nga ang buhat ni Kristo Jesus may makaluwas. Ang iyang una-una nga magtinarong lang siya, okay na. Pero ang iyang book of works, dili makaluwas niya. Ang atoa, wala ta naluwas tungod kay butan ta, kundi naluwas ta tungod kay mituo ta kang Kristo Jesus. Nakita ninyo ang kalainan? Nakita ninyo, no? Importante nga masabtan niya. Kini nagisgot sa mga magtotoo. Ang magtotoo nga adunay absolute righteousness tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus, sama sa gingon ni Apostol Pablo. Dili lang nimo nga bersikulo, bisan man sa Roma 3 pod, nagsulti pod gyapon diri sa Roma 3 atong basahon. O sa 1 Corinthians 15:21. Daghan ni siya nga bersikulo, no? Dito sa Roma. Roma 3:22 nagaingon diri, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo kay walay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. So unsang klaseng pagkamatarong? Nakabaton kita og pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. So mo kini ang nakaluwas na to, no? Ang pagtuo na to kang Kristo Jesus, mo ni nakabaton kita og gitawag 100% nga pagkamatarong o absolute righteousness. Apan kini sila, wala man ni sila nagtuo. Moingon man ni sila nga, maningkamot lang jud ko. Magtinarong lang jud ko, luwas lagi ko. Bisag unsaon pa nimo pagtinarong, kaya ang imong pagtinarong dili makapasar sa standard sa Dios. 100% matarong siya. Busa diri sa pinadayag 20 nagaingon. Unsa giingon diri sa pinadayag 20? Usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon. Unsang basahon? Pagahukman daw sila pinasikad sa nasulat dinhi sa basahon, kini Book of Works, Book of Deeds, no? And then gihukman sila, gikumpara sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Og ang mga patay gipanghukman pinasikad sa nasulat diha sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan, og ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Now nganong mingon diri og ang mga dagat mitugyan sa ilang mga patay? Ang uban nga mga teologya nagatuo sila nga tungod kay adunay mga nangamatay nga dito sa dagat, siguro katong nagsakay mga barko nga nangalunod, naipatay dito, o ang sayuta pod, mga nangamatay sa yuta, no? Inana, no? So, inana ang ilang mga exposition, o ang dagat, mitugyan sa mga patay, nga diha niini, ang kamatayon, o ang Hades katong mga nangamatay, nga tuwa sa ilalom sa yuta, nga dili magtotoo, mitugyan pod, nagpasabot, mihatag sila mga patay, o miatubang ito kang Kristo Jesus, og ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon og ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Tambog sila diri sa linaw nga kalayo nga tanan. Wala sila mamahimo tungod kay nagsalig sila sa ilang buhat. Ang uban wa man puna nagsalig sa ilang buhat. Ang uban nagpatuyang puna sila sa pagpakasala. So wa man gani maluwas ning matarong unsa pa tong nagpadayon sa pagpakasala, no? Nagpadayon sa pagpakasala nga wala mo tuo kang Kristo Jesus. Mas maayo pa tong magkasasala nga mituo kang Kristo Jesus kaysa kining nagpakamatarong siyang kaugalingon nga wala mo tuo kang Kristo Jesus. Kay kini siya nga nagpakamatarong siyang kaugalingon walay kaluwasan. Pero katong makasasala
nga din mituo kang Kristo Jesus, makakaplag pahinon siya sa kaluwasan. Nawanhi kita sa katapusang bersikulo. Verse 15. O kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, kung ang matagnalan daw nila wala masulat nila sa Book of Life, yes. Kay dili sila magtotoo, wala gyud sila makasulat dinhi. Wala gyud sila makasulat dinhi. Tungod kay ang mga ngalan sa Book of Life mao lamang ang mga ngalan sa mga magtotoo. So kung ikaw mituo kang Kristo Jesus nga mo Ginoo ug manuluwas, ana ikaw diri nakasulat ikaw sa Book of Life o may kasiguruhan na sa kaluwasan. Tungod kay iunani ang imong kahimtang, ang standard sa Dios sa paghukom mao ang gitawag natog pagkamatarong, absolute nga pagkamatarong ug nakaangkon kita ka absolute nga pagkamatarong sa dihang kita mituo kang Kristo Jesus. Yes. Pag moadto puta sa Bema Seat Judgment, abriha ang Book of Works dito apel gyapon. Pero dili na i-abri ang Book of Life dito kay automatic na tanga na Book of Life. Ang Book of Works nato dito hisgutan kung human good ba o divine good. Dili na yun ani, no? Ang basihanan na po dito, halimbawa sa Bema Seat Judgment, ang ilhon dito unsa man ang imong agi, human good ba or divine good. Okay. So, nagyapon tay libro na po dito. Ang libro kasi i-evaluate po siya, ang tanan natong agi ipakita pod ug ang tanan natong agi either human good or divine good. So mo ning makita dito sa tuwa. Ang tanang human good no reward. Ang tanang divine good with reward. So, mao man ang atong Christian service, atong klarohon, atong ayoson. Kung sa atong pagpangalagad sa Ginoo, limpyo batas tubangan sa Dios, unang-una, filled batas sa Holy Spirit, guided batas sa Holy Spirit, og nagalakaw bata pinagi sa giya sa balang espiritu. So, ang priority number 1 gid na nga limpyo bata. Kasi dili man ta ma-filled sa Holy Spirit kung dili ta limpyo sa tubangan sa Dios. So, kung nagapangalagad ta nga limpyo tas tubangan sa Dios, we are clean, we are filled, we are guided, and we are walking with the Holy Spirit, that means divine good ang atong agi. Mobita lang si Apostol Pablo mingon din ha, be careful how you do. Bot niya pasabot, be aware. Ayuhon nimo imong pagpangalagad as an expert builder sa 1 Corinthians 3, no? Ako na lang tiwaso, no? Actually, humanata sa Great White Throne Judgment. Ako lang tiwaso ning pangutana sa atong igsoon, no? Kadyot, sa 1 Corinthians 3, so, pag-abot din atong makita, sa verse 13, ang binuhatan sa matag usa, makita raw niya kayang adlaw sa hukom magapadayag man. Unya niini sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinagis kalayo ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Kun mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga natukod sa ibabaw sa patukuranan, siya magadawat og ganti. So, ayang gisgutan diri ang mulungtad kini divine good with reward. Pero ang dili mulungtad kining human good nga din iyang gibuhat. Busa diri sa bersikulo 12, karon kun sa ibabaw dining maong patukuranan adunay magabalay ug bulawan o salapi o mga batong hamili o kahoy o kugod nga dagami, ang binuhatan sa matag usa makita raon niya kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya nini sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinagis kalayo. So busa sa verse 11 kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao si Kristo. Ingon ani man
Ang atong pagpangalagad, hinumduman na to, tanggalo sa nako nila. Ang atong pagpangalagad, wala gyulaing sentro mao gyud si Christ. Kini gyud ang focus nato. Glorification. Of the Lord Jesus Christ. Mao gyud focus sa atong kinabuhi. Kung ikaw ning simba man ka, unsa may imong focus? Kung nagpakaroon ingnon ka lang sa imong pagsimba din ha, dili glorification of the Lord Jesus Christ ang purpose sa imong kinabuhi. Kung sa imong pagtuod sa pulong sa Dios, nagpakaaron ingnon ka lang din ha, well, ang imuha glorification sa kaugalingon ang imuhang gihabol nga musikat ka, no? Nauto nakita din si Apostol Pablo minsan, be careful how you build it. Kaya ang matag usa ka nato naga-build man ta. That means Christian service. Ang matag usa nato nangalagad. Ug ang akong kakompetensya dili kamo. Nga mo yung kog apildi gyud ko niya so wa koy ganti. Kamo nagmadaugon na mo'y ganti. O moingon mo nga si pastor gyud nagiganti pildi gyud ko niya. No, dili kamo ang akong kakompetensya. Ang inyong kakompetensya ang inyong kaugalingon. Kung giunsan ninyo pagtrabaho ang inyong Christian service. Kung ang inyong Christian service, ang foundation ninyo is wood, hay, and straw, either namoy sala, either nangalagad mo nga dili gahom sa balaang espiritu, energy of the flesh, or nangalagad mo nga for your own glory, wala mo'y reward niya na. Pero nagapangalagad kita sa Ginoo, nga diin ang atong focus gyud nga si Jesus Christ mahimaya sa akong kinabuhi. God, salamat nining usa ka oras karon og tunga nga among panimbahon. Ug salamat Father God nga hantod mahuman kini mahimaya gyud ka sa akong kinabuhi. Unsa man pagkahimaya sa Dios sa imong kinabuhi? Stay in fellowship with Him. Matarong ka sa iyang kinabuhi. Sulod sa ka oras og tunga, magkinabuhi ka nga nagasunod sa iyang kabubuton filled with the Holy Spirit. And that is glorification of the Lord Jesus Christ. That is the only foundation sa atong pagpangalagad. Kung ang imong pagpangalagad dili founded sa kahimayaan ni Jesus Christ, wa di kay madawat niya na. So yes, ang pangutanan ni DC, naba po'y books. Yes, na po'y mga libro kay dito ipaagi man tanan ang imuhang agi. Gikan sa imuhang pagkaluwas hangtod sa pagkamatay o hangtod sa rapture ba, ipakita man tong tanan nimong buhat dito, no? So, pagpakita sa buhat nimo dito, i-reveal to siya sa fire. Iagi to siya kalayo. And then pag-agis kalayo, masunog. Kung adunay kalayo ang inana, ang imong agi kung ibutang to 1,000 imong agi, tanan mo agis kalayo. O sa 1,000 imong agi kung 999 sunog, isa ra gyud milusot sa imuha. Analyze na ninyo, kumusta ang atong kinabuhi? Basin bayag sa dugay na tong pagpangalagad, basin bayag usa ra gyud mapudyot nato dito in town. Ang kuyog masero pa gyud, no? Nya, dugay bayag liningkod nimo dinha, no? So dapat careful gyud ka. Mo nang matupad ni Apostol Pablo, careful how you build it. Build as an expert builder. Dapat magbuhat ka sa buluhaton sa mga expert ka nga builder. Murag architecture ka ba? Kanang gwapo ka nga magtutukod ba nga sure, no? Balag ginagmay. Balag sa usa ka adlaw adunay isa nimo nga napudyot. Kung napulo day ka katuig, i-times nimo na sa 365. Di piti naghana na. Sa usa ka adlaw bisag usa lay mapudyot nimo, pero akong nauna kung matured ka, imposible pug usa ra gyud mapudyot nimo sa usa ka adlaw. Makapudyot jud ko, makapangalaga jud, pila ra may pag-rebound.
Then pag rebound nimo na, stay in fellowship. God, salamat nining opportunity. Salamat nining bulaton. Bisan sa paghatag na lang, God, salamat nining opportunity. Dili gini kadalo Ginoo. Kini mao gini ang akong kita, ihatag na ko ni para sa imong kahimayaan. Pak, bisan sa daghang tag opportunity o bisan sa paghatag ninyo sa ubang mga tao. Opportunity man na siya. Recorded man na siya. So, grabe naman po no, sa Bema City Judgment, usara gyud nag-inusara ra gyud siya dito, nagsulo ra gyud siya dito, no? So sa inyong una-una, yun anak kata, just pray, magampo pud ta. Nga diin, mulambo pag gid ang atong pagtuog, pagpangalagad sa Ginoo. And then someday, kung unsa kadaghan ang imong reward nga madawat, o kung unsa kadaghang agi nimo nga madawat dito sa Bema City Judgment, maubaya ka na ang imuhang ganti dito sa eternity. Kaya din hilang siguro tama ng atong pagtuon karon gawas kung aduna pa mo ilaing pangutana. I just do hope nga sa Great White Throne Judgment usa ka challenge nato kini siya ngadto sa atong mga higala, sa atong mga paryente, sa atong mga tawo nga nakasugat nato kada adlaw. Nga dapat mahimo kitang instrumento sa panalangin ngadto kanila, no? By God's grace, nga gamiton kita sa Dios, no? Nga instrumento walang silang kaluwasan. Kay magaampo ta, akong hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Dios, niningatak na sa iyo nga kautuhon. Kami magadayeg ug magapasalamat nga kanimo bisan man sa panahon nga imong gihatag nga ni kanamo sa among pagtudlo sa imong balaan nga pulong. Ug salamat Father God nga bisan man nagatuon kami sa Great White Throne Judgment nga dili ka na para sa mga magtutuo nga paghukom apan nagahatag kini og dugang kadasig nga hikanamo nga din kami unta mahimo nga instrumento sa panalangin ngadto sa mga katawhan, tanang katawhan nga among masugatan, tanang katawhan nga among higala, tanang katawhan nga among mga paryente. Mahimo kami nga instrumento sa panalangin sa kaluwasan ngadto kanila. Father God, among ginahangyo kini nga kanimo og nagapasalamat kami nga ikaw magagamit ka namo sa iyano nga paagi. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen.